Talagang buhay. Sa poling privilege na makapag-speak po, mag-pitch po ng salita ng Diyos. So, ang case kasi natin ngayon, palobat na ako. Nandito kasi yung outline ko. So, pag nalobat na ako, tapos na tayo. Okay lang ba sa inyo? Ano na lang ako? 24%. Ayan. At sa pagkakataon to, gusto ko kayong i-ask na maging philosopher and at the same time Christian. Christian and philosopher. Now, throughout the time, ang mga philosopher, meron silang isang tanong na palagi nilang gustong sagutin. Do you know what is that question? What do you think? If you are a philosopher, ano sa tingin mo, Brother JC? What is the purpose of life? Or what is life? Ano ba ang buhay? I think, maybe, kung bakit ganun yung pag-iisip ng mga philosopher, kasi isa yun sa pinaka mahalaga o importanteng tanong sa buhay na kailangan natin ng kasagutan. What is life? Or what is the point of living? What is the purpose of life? Tayo mga tao, we assume that our life is about our family. Tama? Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagsusumikap. Kasi para sa pamilya natin. Our life is about our wife. Sabi nga nila, 90% of your happiness nakadepende sa yung marriage life. Dito sa buhay mo, kung paano ka magiging masaya. Pag hindi maganda ang marriage life mo, hindi din masaya ang buhay. Or life is about your children. Life is about your work. Diba sa Japan, puro sila trabaho dito. Wala nang time magpahinga, puro na lang trabaho. For some, life is about money. Gusto nilang kumita ng pera, maging mayaman, maging milyonaryo, or maging member ng 1 trillion club. Alam niyo ba yun? I want to be a member of 1 trillion club, parang si Hong Hae-in. Or, for you, life is about your aspirations, your dreams, ano ba yung mga gusto nating marating sa buhay, your business, your tricks, yan. Nabubuhay ako para mag-travel. That's my life. Life is all about my travel plans, my education. I want to have PhD and multiple masterals. Or life is about our achievements, mga narating natin sa buhay. Sobrang init, pangarapin mong pati sa backyard nyo meron kayong aircon. Di ba? Brother Ramil? Grabe naman, sobrang init. Wait lang ha. Kaya dapat yung mga preacher, di nyo tutulugan kasi ang hirap po mag-preach, mainit. Si Pastor Bong, nakabarong to. Or, life is about our investment. Naalala ko, nung last Friday, nasa kasal ako eh. Habang nagdadrive, tinitignan niya yung kanyang, ano ba yung tawag? Forex ba yun? Yung gumaganon, Pastor? Yung gumaganon, di ba? Oo, habang nagdadrive, kahit sa expressway pa. Pero Christian yun na. But, we must ask ourselves, kung makukuha natin lahat ng bagay na ito, then, the next question is what? Brother Jomar, posible ba yan? Meron ka magandang marriage life, magandang buhay, maraming pera, lahat ng pangarap mo, kumpleto ka sa tauhan, hindi ka naguhugas, wala, lahat ng gusto mong gawin. Posible ba mangyari sa buhay ng isang tao yun? The answer is, magugulat kayo. Yes or no? What do you think? Posible ba? Yes. Ano kaya, minsan natanong ko si Brother Raymond, ano kaya ang feeling ng maging mayaman, ano? Yung tipong hindi ka na naghuhugas ng plato tsaka nagsasampay. Oo. Kasi minsan, pinagawayan namin ng asawa ko yung sampayan eh. Kasi gusto niya, Brother Ramil, gusto ko kasi yung hanger, pag ganyan lang lahat, para mabilis kuhain. Sa kanya kasi sali-saliwa, nalaglag ko na naman yung misis ko, no?
Sabi ko, pag mayaman ka, hindi mo na kailangan magsampay, di ba? Bibilin mo lahat ng mag-i-invest ka. Now, is this possible? But, bakit maraming mayaman, hindi pa din kontento sa buhay nila? Bakit? Kung ang pleasure, ang gratification na nabibigay ng pera, ng yaman, ng karangyaan, bakit kung talagang yun yung purpose ng buhay, yun yung kailangan natin ma-achieve in this life, bakit may mga taong nagpapakamatay pa din? Now, in the old times, nung time ni Jesus Christ, bago pa si Jesus Christ, may two school of thoughts or philosophies. The Stoics and the Epicureans. Pareho silang nagtatanong, what is life? Ang mga Epicureans, sabi nila, there's no meaning of life. That's why YOLO, you only live once, eat, drink, and be merry. The other one is, what is life? Even though there is no meaning of life, kailangan pa rin nating magpakatino. And yet, in our passage today, natitingnan natin mga kapatid, I already preached this a long time ago, and I want to repeat it dahil na-surprise ako ni Pastor Bong kanina. Surprise! Hindi, dapat pag-preacher ka, Brother Ramil, lagi kang handa mag-preach. Amen? And again, I want to repeat this sapagkat minsan, kinakain na tayo ng mundo, kinakain na tayo ng ating mga pangarap, kinakain na tayo ng pera, kinakain na tayo ng sistema ng mundo. Life is vanity. When we say vanity, empty, meaningless, useless, o sa madaling salita, walang kwenta. Ikinumpara ito sa parang isang smoke, or ano ba sa Tagalog yung smoke? Yung usok na magpapakita, then mawawala na. And there are some characteristic of smoke or ng usok. Akala lang natin, akala lang natin yung bigla na lang temporary. Meron pa siyang dalawa. Unahin na natin yung temporary. Papakita, boom, wala na. Pero meron pa siyang dalawang karakteristik. Yung pangalawang karakteristik niya ay formless. Wala talagang, pag nagkaroon ng usok, dapat bilog lang lahat. No. The Bible says that life is like that smoke. It is temporary and formless. Hindi natin alam. Kaya nga pagdating sa Bible, sa Old Testament, sabi, yayamanin ka niya o hindi. It's formless. Mystery. Hindi mo alam kung saan pupunta. The Bible declares, or the Bible supplies yung truths kung is life is meaningless, life is vanity, life is nothing, life is in our life. And let's all stand up and let's go to the book of Ecclesiastes. Ang Ecclesiastes po ay matatagpuan sa poetical books. Pagkatapos chapter 1, verse number 1 to verse number 8. Hayaan niyo po akong pag-guide na lang din po yung ating visitors sa Bible. Pero meron din man pala sa ating to listen to the word of God. Say amen. The words of the preacher, the son of David. Preacher, vanity of vanities, all is vanity. What profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? One generation passeth away, and another generation also ariseth, and the sun goeth down, and they said toward the south, and the turneth about unto the north, it whirleth about according to his circuits. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from whence the rivers come, thither they return again. Verse 8 altogether. All that utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Manalangin po tayo. Lord, thank you. Natagpuan po namin kayo. It's all useless. It's all meaningless. It's all heavenly. It's all nothing. Because life
Lord, and you are worthy to receive end of man to glorify you in our life. Thank you, Father, for this truth. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon. And we must approach the book of Ecclesiastes as its nasa mo dapat isang upuan. Kasi ito ay pa-assist yung bisita. Kapag hindi mo binasa ng isang upuan, baka ma-misinterpret mo. Baka hindi mo maintindihan yung gusto niyang sabihin. Isa to sa mga book na pag binasa mo, basahin mo chapter 1 hanggang chapter 12 para mas ang mga nagpakadalog bahasa ay meron silang tatlong views when they approach the book of Ecclesiastes. Number all negative. Walang magandang mabududulot sa atin. Puro na lang, ang buhay ay ganito, mamamatay din tayong lahat, etc. etc. It's all negative. Wala ka mapupulot. Sinasabi ng ibang mga nagpakadalubhasa o mga scholars ay it's negative positive. Parang yung iba, mahirap paniwalaan, yung iba hindi maganda, yung iba hindi nakaka-encourage. May ganun ka bang kaibigan na ayaw mong o lagi na lang sinisita ka? Parang ayaw mong siyang pakinggan. So, itong and the third one, which is our position. Entirety, every word of that is God's word and it's profitable for us. Part yan ng Bible, ito ay makakatulong sa atin. So, it is also a positive magandang bagay bilang isang tao at bilang isang Kristiyano. And in our passage, na pangunawa na ang buhay ay walang kwenta kung wala ang Diyos. Now, number 1, our work life. I need to emphasize that without God is meaningless. Look at verse number 1. The words of the preacher or now, meron akong binanggit sa inyo kanina na, posible ba? Yes. King Solomon, nakantaw niya lahat ng bagay. Pera, fame, lahat nasa kanya na. Pero ito ang conclusion ng kanyang buhay. That our work life without God is meaningless. It is vanity of vanities, heaven of heaven. Useless. Useless na mga useless. All is vanity. Lahat ng bagay na to, walang kwenta. All. Verse number 3. What profit had a man of all his labor, which he taketh under the sun? Trabaho na ginagawa niya sa buhay na to. When you say under the sun in the Bible, all things that in our life. Lahat na nangyayari. Now, this is a fact. We do what we do. Bakit mo ginagawa kung ano yung ginagawa mo? What is the point of that? The language of business. Ang teacher language of business. If Solomon is the true preacher here, he is the very quality na mag-business ka para yumaman ka, pero siya naman walang business. Diba? Right to say that, anak, huwag mo kong gayaman ni Garillo, masama to. You don't have the right to say that, Father. Ikaw kasi naninigarilyo ka. Na, what profit hath a man of all his labor? Anong mapapala ng... When he talks about work, sometimes, ang tao,
Make the una, pinagmamayabang mo. Pangalawa, kinahihiya. Bragging it or nahihiya ka sa trabaho mo. Uy, anong trabaho mo? Hindi ako fan ng salitator lang. Ay, basurero lang. Ay, construction worker lang. Huwag niyong gagamitin, huwag niyong didikitan ng lang yung ang trabaho ay blessing yan ng Panginoon. Amen? So, some people, they brag about it. Kinahihiya nila. And oftentimes, people respect, look at this, people respect you depends on your achievements, on your work. Kaya nga mga young people, mag-aral talaga tayo ng mabuti. Amen? Sa mga ginagawa natin. Kasi, yun yung katotohanan. Re-respetuhin ka ng tao. Sinabi din ng Bible. Lahat ng yan, the Bible declares, it is life considered without an eternal perspective when you say under the sun. Not limited sa atin lang, sa kanilang, sa mga Hudyo lang, sa mga taong sinulatan nito. Na saan ka man pumunta, our work life. Now, the question is, nagtatrabaho ka? Hindi mo kino-consider ang Panginoon mo sa pagtatrabaho mo. Parang, alam niyo, napakaganda talaga na nangyari sa buhay natin nung nakakilala tayo sa Panginoon. Kasi sinasabi ng, you read the book of Ecclesiastes, sabi doon na, ang purpose ng buhay natin is si God. So kung hindi mo kilala ang Panginoon, walang kulay. Black and white. Pera ka, okay ka. But the Bible says, it's heaven. Ngunit nung dumating ang Panginoon sa buhay natin, nakilala natin ang Panginoon sa Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, may trabaho. Nakakapagod man, but when we know that the Lord is with us, God is always there for us sa ating pagtatrabaho. Sa ating kahinaan, palalakasin tayo ng Diyos. Ako lang ba? Kayo lang ba? Lahat tayo gusto na nating mag-resign. Gusto ko na mag-resign. Sinasabi mo pa din, di ba, Brother JC? Pero hindi ka makapag-resign. Tayo na nagpupush sa atin, nasasamahan tayo sa ating pagtatrabaho. 8 verse number 36. He said, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world?" Pero wala ang Diyos sa buhay mo, wala din mangyayari. Kung pumunta dito sa Luke chapter 12, ipunta natin doon, sister. Luke chapter 12. Merong magandang istorya dito na dapat hindi tayo maging ganito. Po. Luke chapter 12, verse number 6. Okay? The ground of a certain rich man. Look at this. The description of plentifully. And he thought within himself,
Naisip nga, sabi nga, no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barn, and there will I bestow all my fruits and my goods. Hey, I will say to my soul, soul, after many years, take thy ease, drink, eat, drink, and verse number 20. Look at this. Now, you think it is just like a parable. That is capital letter G. Said, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Treasures for himself, and is not rich toward God. Now guys, be careful. Ang Diyos. Ng Bible, trabaho ka ng trabaho, pero nalilimutan mo ang Diyos. Naranasan mo na bang mag-ipon ka ng grain or maglagay ka ng isang bagay pero yung pinaglalagyan mo buta? Habol ng oras. Bakit hindi ka masaya sa trabaho mo? Ang sabi kasi ng mundo, ng Bible, kung ano yung ginagawa mo, mahalin mo. Napaka-different, no? Yung mahal mo, yun yung gawin mo. Magkaiba yun. Ngayon, dapat ng perspective natin, binigyan ng Diyos sa'yo. Yung work, hindi basta-basta inaalis yan. Diba? Kasi karapatan mo yan. Hindi ka basta-basta. Diba? Hindi, pwede kang magreklamo. Now matuto tayo sa kamihan. Mangmang ka kapag trabaho ka lang ng trabaho, pero wala ang Diyos sa buhay mo. Pero kinakalimutan mo ang Diyos. Your life is meaningless. Number 2. Are you still there? A weary round of life. Now, when we say weary round, parang round of life without God is meaningless. Look at verse number 4. One generation passeth away, but the earth abideth forever. Lilipas yung ganyan. Kahit ano pang galing mo na gawa mo sa buhay na to, ikaw man ay naging presidente ng Amerika, someday you will bata. But sino si Balagtas? Pilar. They just memorize your name for the sake of examination. That's life. And then Generation X, Generation Z, then susunod na Generation Boomers. But again, the Bible says, who cares? Ganun lang ng ganun. Verse 5, the sun also riseth, the sun goeth down, and riseth to its place where he arose. Meaningless life. Tignan nyo yung buhay natin. Kakain ka, matutulog ka, magigising ka sa kakain ka, maliligo ka. Diba? Ganun lang ang buhay eh. Lang ang buhay. Again, kung wala ang Diyos, mas nakakaburyo yun. Ang Panginoon talaga sa buhay natin. Ang buhay sa'yo na paulit-ulit magkakaroon ng meaning. David served his generation. Hindi ka man magkaroon ng
Ukit yung pangalan mo kung saan-saan o maging kilala ka. The most important serving your generation today. Ginagawa mo ba yung dapat mong buhay? Verse number 6. The wind goeth toward the south and turneth about the return again according to his circuits. It's like, life is like, di ba yung treadmill? Takbo ka lang ng takbo. Pero, you work hard, walang pupuntahan. And that is what that is the movement of the winds. Yung wind, ganyan lang. And that's life. Then, yet the sea is not full unto the place, or life is never satisfied. Hindi ka repetition. In a life, a lot of things that is keep coming, pero hindi natatapos. Now, this right now, napaulit-ulit lang ang buhay. Totoong paulit-ulit ang buhay. Mo ang Diyos sa picture ng buhay mo, magkakaroon ng meaning. Magkakaroon ng lasa, magkakaroon ng kulay. Life is just the same no matter who you are. We must ask this question sa sarili mo. Is our life worth living for? Yes, the answer is kung meron tayong pakiramdam na paulit-ulit na lang ang buhay at walang kwenta, nilalagay, kinoconsider, inuuna ang Diyos sa buhay natin. Kamusta yung ating Koreano cutie time? Sabi ko, ano yung cutie time? Cutie time. Cutie time. Kamusta yung quiet time? Meron kang bang time? Kamusta ang iyong prayer life? How's our church life? Nakafocus lang tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin nababalance sa buhay eh. Yung balansehin yung mga bagay-bagay sa pamilya, etc. Kaya nga, wag natin. Palagi nating piliin ang Panginoon, mga kapatid. Magkakaroon ito ng kulay, inuuna. Amen? Our lives without God make us proof of meaninglessness. Things are full of labor. Man cannot utter. No, the air is filled with. When you say labor in the Word of God sa Bible, ito yung work ang pagkakagamit eh. Labor. Lalo na pag naging tatay ka, imagine mo si Kuya Ramil. Ilan anak mo, Kuya Ramil? 5 ba? 5 o to sabay-sabay nag-aaral. Kuya Ramil, nag-church na encourage na ako eh. Kasi isa pa nga lang anak ko eh. Ngayon, anong kakainin niyo bukas? O, tingin kayo sa akin mga young people. Tapos, yung mga tatay na kailangan, si Kuya Ramil, kailangan yan 5K a day. Kumita, no?
Sa atin, anong pinapakain natin? Tinatamad pa tayo. Tandaan natin yung sinabi ng isang philosopher. Kapag hindi mo kayang mag-rule ng region, putting it in our terms, municipality to barangay, bahay mo, yung mapapangasawa mo, yung mga anak mo, kaya matindi ang pag-aasawa. Hindi basta-basta yan. Kailangan master mo yung galit mo kasi baka masampal mo yung asawa mo sa sobrang inis mo. Kaya mga kapatid, wag na kayong gumaya sa mga ang daming inaasikaso niya, papaligo ng bata. Minsan may aayusin pa. Panginoon. Kasi kung ngayon hindi pa kayo faithful, ano na mangyayari niyan pag nagkapamilya kayo? Faithful nyo eh. Kasi pagdating ng araw, pag busy ka na sa trabaho, no? Kailangan kong ibalik yon. Amen? Lagi kang present, lagi kang active. So, tingnan niyo yung mga baka hindi pala kayo ma-encourage sa katabi nyo. Tingnan nyo na lang tayo lahat. Kaya nga, lalo na yung mga, di ba? Rich dito, tapos gumaganong-ganong. Oh, kaya ako kahit di ko maintindihan. Okay, ako encouragement sa bawat isa. Though paulit-ulit ang buhay, si Lord nagbibigay ng labor. Nakakapagod. Life is tiring. We always want to quit or we always want to. Kung napapagod tayo at wala namang kinahinat na natin trabaho ng trabaho, wala namang ipon, and we always have this thought of surrender. Though we come to this point of tiring, anong pupuntahan mo? Ang believer din na kailangan sumabay ka sa pero pag Kristiyano ka, pag napagod ka, sinong pupuntahan natin? Dahan na tayo ay may pagkakilala sa Panginoon. Though our lives is tiring, tayong kapahingahan. Tsaka mga kapatid, magpahinga din naman tayo. Yung pagpe-Facebook at panonood ng mga stress ka lang. 'Di ba? Pinanood ko lang naman yung Queen of Tears kasi pinupilit ako ng asawa ko eh. So, tanungin mo yung sarili mo, meron nakakapagpahinga pa ba tayo? Last but not the least, amen? Our unsatisfied lives without God are manifestations of meaningless. Verse other eat. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Ang glass na half filled or half desire is never satisfied. Hindi na satisfied. Lagi tayong may gusto. Kahit naman na pag-uusap, dapat hindi tayo masatisfy na tayo-tayo lang. Dati, 5, 15.
to the work of God. We want to have all things, not siguro ungrateful tayo kaya never satisfied yung buhay natin. Only Jesus can satisfy this unsatisfied soul. Minom ka, yun yung best picture of satisfaction. Na ano? Only that labor, kayo kasi ang mga Pariseyo, ang mga religious teacher that time, pagod na sila, yung yoke of Pharisees na tinatawag. Itong yoke ko, hindi katulad ng I will give you rest. Come to Jesus. Wag mo. Kailangan mo si Jesus every day of our life. Kailangan hindi lang para sa ating salvation, para sa ating sanctification. Para yung mga ugali bago. Now, look at verse number balik tayo sa Ecclesiastes at punta tayo sa last chapter. Again, you should verse number 13. Chapter 12, basahin natin lahat. Ready? Read. Let us hear the conclusion of the commandments, for this is the whole duty of man. Verse 14. With every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Now, para hindi maging says, fear God. What do you mean by that? Life. Sa church, Kristiyano, since 2010, 2024, ilan na ba yun? Galing sa math. Parang, yung sabi, mabilis ka ba sa math? Magaling ka daw sa math? 210. O mali eh. Hindi ko sinabi magaling, mabilis. Kasi, kaya, oo. Kasi kayo eh, hindi nyo ko binibilan ng milk tea, 100 items tuloy kayo. Joke lang, joke. Don't remove God out of your life. From grade 6 to first year, from to college, and then college to nagtatrabaho na. Yun yung mga komplikado. Kung nag-aaral ka ngayon, like Daniel, serve God. Ngayon, makita mo yung sarili mo, ka na, kahit nagkaanak ka na, andito ka pa rin. Ngayon tanong, na kahit tumanda na tayo, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Kasi nga, kung tatanggalin mo si Kristo, ang Panginoong Diyos sa picture, walang kwenta. Sa bahay, sa trabaho, sa school. Yung gala, no, nakalagay. Alam mo, pag Kristiyano ka, minsan, ang sakit natin yung tinatawag. Kung kailan linggo, tsaka nagkakaroon ng sakit. Di ba?
Kung may pagkakataon naman, ang gala, maghahanap ka ng church para makasamba ka sa Panginoon. Amen? Huwag nating alisin ang Diyos. The Bible says, fear God. Sa ating Bible reading, kung hindi tayo ang mga turo, pag preaching, ibig sabihin, kung ang preacher, ihanda natin yung sarili natin. Paano po ba yan, Brother Jomar? Aba, bago kumain ka na, minsan nabubulungan tayo ng kaaway eh. Kung kailangan maghilamos, magugas ng kamay, lahat. Ito, katulad nito. Pag Sunday, Saturday night pa lang, hanggat maaari, prepare na lahat ng susuotin natin. Amen? Suotin mo. Naku, pag yan ang practice nyo, mga kapatid, ang sabi ng worship, ang paghahanda ay kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Serve God. Ito, conference, di ba? Mga camp, mga ganyan. Lalo na pag kayo ay bago pala. Kahit sa ating mga matatagal na, makita mo na ma-expose kayo sa iba't ibang mga churches. Ganto, sa kanila ganto. Magkaroon ka ng good comparison. Halimbawa, sa ganto, sino gustong sumama? Taas ka agad kayo ng kamay. Kahit wala. Doon makikita yung faith nyo. Okay? 150. Natural, may bayad. Pero, pag magsiswimming, magkano ang bagan? 500. So, gusto natin, Bible, libre, mag-invest tayo sa mga spiritual na bagay. Paglingkuran natin ng Diyos, mga kapatid. Kontento na ba tayo sa mga ginagawa natin dito sa church? Wala ka bang napapansin? Ang ganda ng bulletin, di ba? Praise the Lord, kasi merong ang pangit ng bulletin, baguhin natin. Just open your eyes. Choir, then it's okay. Ako, kahit luhurang mulod ka sa harapan, hindi siya kakanta. Wala siyang boses, wala siyang courage kumanta. Pero, yung nung grass, moaning, ha? Church nila at ginagawa niya yun for free. Kung hindi ka dito para sa pagkanta church. Oh, di ba? Pambira. Meron ng itlog na mga buksan mo yung mga Amen? Tingnan mo yung kapaligiran mo. Ni Kuya Ramil, dapat meron ng signboard. Kasi yung mga diba? Just open your eyes. Amen? Napakaganda nito. Ang sabi Shorter Catechism. Question. What or ano ang pangunahing wakas ng tao? The answer is, maganda sana, sabay-sabay nating basahin.
The chief end of man, man's chief end is to glorify God forever. Again, to glorify God and to enjoy Him forever. Na-enjoy ba natin sa Lord sa buhay natin? Ang sarap maging Kristiyano, no? Sumaya. Hindi natin kailangan magsigarilyo para sumaya. Hindi natin kailangan kung ano-anong gawin sa buhay para sumaya. Ang sapat na. Masaya tayo. Sabi ng Bible, nakakatuwa. Kung tayo masaya na tayo nandito sa church, kasama natin din sa isa, subukan nyo bagong Kristiyano. It's like, every Sunday, it's like taste of heaven. Nag-gets nyo yun? Na nagkakamayan tayo, nagkakamustahan, etc., etc. Ganun ang gagawin natin. Habang buhay tayo magpe-fellowship, magkukwentuhan. Ang sarap kayo makipagkwentuhan. Mag-e-enjoy. Nawa mga kapatid, difficult, life is meaningless. Magiging meaning. Kamusta yung relasyon natin sa Panginoon? Okay pa ba? Okay pa? Wala si Lord, ha? Tayo lang ang lumalayo sa Kanya. Si Lord laging open arms. Naranasan nyo na ba mag-puzzle? Nakakita ka ng puzzle, isipin mo, yun yung mga piraso ng buhay mo. Minsan ganyan. Sa buhay ng Panginoon, ganun lang yung buhay natin, kalat-kalat, meaningless. Pero hindi natin tinatalikdan ng Panginoon. Hindi natin tinatalikuran ng Panginoon. Po yung mga puzzle. Nagkakaroon ng meaning. Don't try to build your life in dark. Kapag mo, pero wala ang Diyos, Biblia na it means vapor. It means again, walang kwenta ang buhay natin kung wala ang Let's pray at tawagin po natin si Pastor Bong to close. Heavenly Father, we thank you so much sa mensahe na ginamit sa akin. Hindi lang sometimes have school in our career or study business, whatever. And fight. Vanity of vanities. Say it. At the end of the day, let us hear the conclusion of the whole matter. For this is the whole of man. With every secret thing, whether God is reminding you through the message of God's word. Serve God while you can. Serve God while you can walk. Serve God. It is sabi you love the Lord with all your heart, with all your soul, with all
pag-asawa, sa pag-ikod sa Diyos ko. If God has something for you this afternoon, after the prayer, friend, sige. Thank you, Father, for your reminders to us. That you have given to us in the church. So, but please, ingatan niyo po kami. Bless inyo. Mga nangyayari pa lang sa inyo, karamdaman, pagalingin. Mga anak sa paghanap buhay, bigyan po ng kalakasan and blessing to their work. Bless them, my Father. At hari nawa, yung mga sa pag-aral, bigyan natin ng mga